What does this story or this gospel of the paralytic who was brought to Jesus tells us? Unsa may mensahe niini nga ebanghelyo nato karon nga kabuntagon wherein adunay usa ka paralitiko nga gidala kang Hesus. It tells us that kita sad kinahanglan nga muduol kang Hesus aron kita maayo sa atong mga balatian, dili lang balatian sa pisikal, og labaw sa tanan, aron nga pasaylo ang atong mga sala. Kinahanglan nga muduol ta kang Kristo tungod kay anaa kaniya ang kaayuhan og ang kapasayloan sa atong mga sala. Amen? Atong makita sa atong ebanghelyo kung unsa kagamhanan ang pagpasaylo sa sala. Diri nato makita nga ang pagtulun-an sa simbahan wherein naka-align sa gisulti o sa gihimo ni Kristo. Makita nato nga sa wala pa siya naayo ang paralitiko, ang unang giingon ni Jesus nga ang imong mga sala gipasaylo na. Nganuman, tungod kay sa dili pa nato madawat ang kaayuhan sa atong mga balatian, labi na sa atong mga balatian diya sa physical, no? Sa spiritual, sa emotional, o sa psychological. Kinahanglan una nga maayo ang atong kalag. Pinaagi sa pagdawat sa kapasayloan nga gihatag sa Ginoo kanato. Amen. We all have a need for Jesus in our lives. Kitang tanan ang kinahanglan ng Kristo. Karon basig ang uban sa ato, some of us maybe do not need Jesus now because you still have a lot of money. Your health is very okay. Okay? You are capable of doing things. Maybe ang uban sa ato dili pa magkinahanglan sa Ginoo karon tungod kay daghan pa imong kwarta. Ang imong lagsig pa kay imong panlawas, no? Baskog ka pa kaayo. Or mingon ka nga kusgan ka pa kaayo. But sa tinuod lang kitang tanan nagkinahanglan sa Ginoo. And moabot gid ang panahon nga kitang tanan muduol gid gyapon ta sa Ginoo aron nga mangayo og kaayuhan sa iya. Okay? Whether ikaw ang pinakagamhanan nga tao, you are the most powerful person here on earth. A time will come that you will come to Jesus. Moabot gid ang panahon nga muduol ka kang Kristo bisan ikaw pa ang pinakagamhanan nga tao sa tibuok kalibutan. Okay? Let us not anymore wait for that time to come when we are already sick before we go to Jesus. Dili na nato paabuton ang panahon o ang adlaw nga ay lang ta muduol kang Kristo kung nasakit na ta. Kay maugid na ang ato ang kahuyangon tao. Aya lang ta muduol magpakitabang sa Ginoo pag aduna nay nahitabo nato. Aya lang ta muduol sa Ginoo kung wala na gid ta or kung wala na gid tay lain pa nga pamaagi nga mahuna-unaan. Kung gibuhat na nato ang tanan. Okay? Let us go to Him now. Muduol ta kang Kristo karon na. Amen? Dili nato langayon. While we are still able, while we are still healthy, while we are still financially capable, let us not delay our coming to Him because it may be too late for us. Dili na nato langay-langayon pa nga paugma-ugma pa. Nga, ayan ako muduol sa Ginoo pag nakoy panginahanglan. Ayan ako muduol sa Ginoo kanang hapit na ko mamatay. Kay basin unya og uwahin na ang tanan. Ngano ka na, no? Nga maugid na ang atong kahuyangon, tao. Ayan lang ta manginahanglan og Ginoo pag uwahin na ang tanan. No?
Sibi ko pamalandong ani kagabi samtang nagtuon ko. Dagan gid kaayo nga mga tao karon nga panahon. Dili mo simba. Talagsa ra mo simba. Kanang gitawag nato nga mga KBL bitaw. Kanang mga kasal, bunyag, lubong. Kung sa Tagalog na kasal, binyag, libing. O, KBL gyapon. Nga mga tao nga musulod lang og simbahan kung adunay kasal. Musulod lang simbahan kung naay bunyag. Musulod lang og simbahan kung naay lubong. Pero kung kanang tawhana bitaw, kanang tawhana mo ay namatay, unya gibalibaran sa pare nga dili pamisahan, masuko na hinuon ang pamilya sa maong namatay. Dili wala gitugutan sa pare nga misahan kay dili man membro, di man hinimba. Unya kusog mo di man dili pamisahan na mo. Kay aron nga ang kalag kaniya mong kaning akong anak, akong parente, kaning akong igsuon, akong pag-umangkon. Makadawat sa kaluwasan. Kadawat sa kaluwasan, labon buhi pa na. Di nagsulod simbahan. No? Why is it that we come to Jesus when it's too late, when there is no time? Pero although nasayod man ta nga diha sa Ginoo, no? Wala may wahi, walay naguna. No? Perfect timing gid tanan. Pero nagtuo pud ko, no? Nagtuo pud ta nga gimanduan ta ni Kristo kitang tanan. Sukad pa kaniadto hangtod karon nga dili ta maglangay pagduol niya. Tan-awa ang gihimo sa atong ebanghelyo. Nisakay ko na si Kristo sa sakayan ug sa diyang pag-abot niya, nakita niya nga ang mga tao adunay gidala nga usa ka tawo nga paralitiko, but pasabot din nakalakaw, din nakabakod. Naghigda na lang. Og tungod sa ilang pagtuo, take note of this, because of their faith, motong gi-honor to ni Jesus, giayon na itong tawana. But again, remember, sa iyang gingon una, take heart, son, your sins are forgiven. Ang imong mga sala, gipasaylo na. Okay? Imagine, kung naglangay-langay pa itong mga tawhana, what if, niingon sila nga, ugma na lang nato ni iadto dito kang Jesus, kay basig na pa to'y buhaton, no? Basig busy pa to, basig na pa to'y laing lakaw, basig na pa to'y laing tuyo. No? Usahay kay moingon man ta, ugma, sa sunod na lang ko magsimba, kanang nanak ko'y pamiliti. No? Sa sunod na lang ko magsimba, kanang nanak ko'y masuot. No? Susunod na lang kumuduol sa simbahan, gibasig busy pa silang father, silang bishop, silang deacon. No? Mga igsoon, gitawag kitang tanan, karon dayon, duol na kang Kristo. Ayaw paglangay. Okay? Ug usab, ang mensahe usab, ikaduhang mensahe sa atong ebanghelyo karon, sama nga kita dili maglangay sa pagduol kang Kristo, dili pud ta maglangay sa pagpaambit kang Kristo ngadto sa uban. We too must not take delay to bring Jesus to others. Dili ta maglangay sa pagdala kang Kristo ngadto sa uban. Okay? Unsao man nato ni? Karon pa lang, okay? Paghimo og maayo sa imong isig ka tawo, isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo. Unsao man pagsangyaw? Magsinggita ka diha. Una sa tanan, ang pamaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ipakita sa imong kinabuhi nga ang imong kinabuhi maoy hulagway sa ebanghelyo ni Kristo. Show others that your life is a reflection of the gospel of Christ. Okay? Bring Jesus especially to those who need Him. Dad-a or ipaambit si Jesus ngadto sa mga katawhan, labi na katong mga katawhan nga nagkinahanglan kaniya. The people who need Jesus, the people who are hungry and thirsty for Jesus, do not hesitate to bring Jesus to them. Katong mga tao nga dugay nang ginapangita ang Ginoo, ayaw pagduha-duha pagdala kang Kristo ngadto kanila.
Okay? Sama sa gi-announce kagabi, no? That next Friday, the youth, will go to Bagubad kay the youth or particularly the church, no? Was invited by the barangay captain in Bagubad to speak, kumbaga murag kaniadto nga nahitabo sa nga youth activity sometime 20 or 30 years ago. Okay? And this is an opportunity to bring Jesus to them. Makita nimo nga sila mismo naghangyo kung pwede ba nga maka istorya dito or maka-share about kang Jesus. See, a lot of people sa tinuod lang nowadays are very much looking for Jesus. Daghan kay mga tao karon nga nangita sa Ginoo. But they do not know where or how to find Jesus. Mauna ang usa sa atong mission niini nga kalibutan. Atong dadon si Kristo ngadto kanila. The Lord is always expecting us to bring our fellow men to Him so that they too can experience His forgiveness and healing that we also experience. Okay? Take note of the gospel. The people brought the paralytic. It was not the paralytic who requested to be brought to Jesus, but because of their faith. Okay? Ang mga tao mo'y nagdala sa paralitiko tungod sa ilang pagtuo kang Hesus. Buot pasabot, nakadungog na sila mahitungod kang Hesus, og nituo na sila mahitungod kang Hesus. Maong gidala nila ang paralitiko, aron nga ang paralitiko mismo makasinati sa ilang nasinati kang Hesus. So that the paralytic man will also experience what they experience from Jesus. Amen? Mao na mga igsoon. Kung ang imong unahuna nga usa lang ka Kristohanon, nga sigurohon lang ang imong kaugalingon nga maluwas, dili ka tinuoray nga Kristohanon. Ang tinuoray nga Kristohanon, human nga nakadawat sa kaluwasan, gikan kang Hesukristo, maningkamot nga magdala usab og uban nga tao, aron nga sila usab makaambit sa kaluwasan nga iyang na sinati. Mga igsoon sa tinuod lang, labi na nga mga membro nini nga simbahan, dugay na kayta nga napundo diri sa simbahan. We have been stuck in the church for many long. And it's time for us to go out. To go out means humana ang mga panahon nga maulaw ta mag-share sa Ginoo, maulaw ta mang-invite mga tao nga gusto makasinati ang Ginoong Hesukristo sama sa atong pagkasinati kaniya. It's time for us na experience na nato ang kamaayo sa Ginoo. Na experience na nato ang provision sa Ginoo, na experience na nato ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Why keep that to ourselves? Ngano man nga ato-atuon lang na nganon dili bang ta makapaambit sa uban? Why can't we share? Okay? Why can't we bring people to God? Not necessarily nga usay atong pagsabot literal manggod nga pag mag-share ta atong yung literalon nga bitbiton diri ba? Kanang guyuron gid ato literal nga muani gid sa simbahan. Bisan pag dili sila muani sa simbahan, bisan pag mupili sila nga dili sila mo simba sa ato, magpamimbro sa CEC. Ang importante ba, nakapaambit ka, napakita nimo sa ila nga na ako'y Ginoo nga gialagaran ang iyang pangalan, Jesus. Ing-ani sa kamatinud-anon, ing-ani sa kamaayo sa akong kinabuhi, gusto nako nga makabalo ka. Ana lang. Amen? Samtan ninyo? Nganong atong gi-complicate ang atong kinabuhi? Mag-share lang ta. No? Ang pinaka-epektibo gyud nga pagpaambit kang Kristo,
nga kanang makita una sa atong kinabuhi. Di kasi sige tag bula-bula. Kasi may lang ta magbula-bula. Pero nga atong kinabuhi, wa man nag-reflect. Wala man naghulagway sa atong gisulti. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. No? So mag-unsa na imong pagtuo sa Ginoo, kung dili makita sa imong buhat. Ug ang ikatulo nga mensahe sa atong Ibanghilyo karon, forgiveness is essential to healing. Ang kapasayloan or ang pagpasaylo gikinahanglan aron nga madawat nato ang kaayuhan. Okay? Mao bitaw nga mga igsoon, balik-balikon gyud ni namo. Dool sa sakramento sa kumpisal. Kay kana nga sakramento dili lang igo nga nagsulti ka sa Ginoo nga nakasala ko ani Ginoo. Kundili diha nga sakramento sa kumpisal og pagpasig-uli ang atong relasyon sa Ginoo mapasig-uli. Maayo man ay una ayuhon. Okay? Tungod sa atong mga sala, nahimo tang masakiton, mga igsoon. Tungod sa atong pagpakasala, no? Nagbasakiton ta. Kasagara nato, aduna tay mga sakit sa atong kinabuhi, especially sa physical, no? Sa emotional, sa spiritual, tungod sa atong mga sala. Unya abi nato og okay ra. Abi na itong okay ra nga, bingon lang ta ka na atong mindset usahay, ano nga, naman kong pasaylo sa Ginoo. Kinsa may nagsulti nimo. Pag sa diyan na nga, kagpasaylo sa Ginoo, kinsa nagsulti nimo, asa nimo nadungog, nagipasaylo na ka. Maubitang nga naata ni ana nga sakramento, kay ang pari, nga maoy gihatag og otoridad sa simbahan, no? Kita otoridad sa Ginoo nga magpasaylo sa itong mga sala, kita mismo makadungog ta. Nagipasaylo ta. Ang paralitiko, sigurado ko nga nangay na nagpasaylo sa Ginoo sa makadaghan. I'm sure the paralytic confessed his sins and asked God for forgiveness many times. But when he and Jesus had that encounter, Jesus physically said to him, "Take heart, son, your sins are forgiven." Gipadungog ni Kristo sa iya ang imong mga sala, gipasaylo na. Mga igsuon, kinahanglan nga badungog nato. Literal. Gipasaylo ta sa Ginoo. Ug mahitabo lang na kung moduol ta sa sakramento sa kumpisal. Manang ayaw mong kahadlok pang kumpisal. Kaya kung naguna-huna ka nga, gipasaylo na ko sa Ginoo. Ang mga nagpasaylo ganina, nagampo na ko. Yes. Pasayloon man kita sa Ginoo, mga igsoon. Walay sala, niini nga kalibutan, magamay man o madako, nga dili kaya pasayloon sa Ginoo. Kaya mao man ang katuyuan sa Ginoo, ang pagpasig-uli sa tanan. O mapasig-uli lang ta kung muangkon ta nga kita nakasala. No? O diha dayon, pag napasaylo na ta, diha dayon mo abot ang kaayuhan. Labi na sa atong mga pisikal nga balatian. Mabitaw nga we always advise, no, ang mga katawhan nga nagkinahanglan og kaayuhan physically. Before you receive your healing, go to confession first. Kinahanglan nga maulian ta una ang atong kalag. Then healing will flow. Okay? Moabot din ang kaayuhan sa ato physically. You know, in the ministry of exorcism, the sacrament of confession is 10,000 times more powerful than exorcism, actually. There are a lot of cases, okay, in the ministry wherein
Wala na nagkinahanglang exorcism. Sacrament of confession palang daan. Basta tinuuray lang nga nagsugi sa sala. Ulian na. Ngano man? Because the forgiveness from God breaks all bondages, breaks all chains in our lives. And labaw sa tanan, the forgiveness from God gives us complete restoration and healing. Amen? Mao na nga, mga igsoon, dili ta maglangay pagduol kang Hesus. Ayaw igna nga, Lord, ayaw lang kong mangalagad ni mo, Lord, kung kanang kuan na, Lord, kanang kaya na nako. Diba? Timan ni, again ha, ang giingon sa nagdugo nga babae ni atong Domingo, kung mahikap ko lang ang sid-sid, ha? Ang tumoy sa ang sid-sid sa iyang bisti, mamaayo ako. Okay, wala sa niingon nga, unya na lang ko kanang makaplastar na si Jesus kay daghan pa kay tao. Pero sa iyang gibuhat, nakigdasok yun siya. Dasok yun siya. Nakigduot yun siya dito, balag unsa kabaga ang tao. Wala sa naglangay-langay. Kay ang iyang pagtuo, kabalo mo sa iyang pagtuo niya, mahikap ko ang sid-sid sa iyang bisti, mamaayo ako. Wala sa niingon nga, kung mahikap ko ang sid-sid sa iyang bisti, basin maayo ko. Wala sa niingon na. Wala po sa niingon nga, kung mahikap na ko ang sid-sid sa iyang bisti, siguro, basin lang di ay. Mamasin lang ko, maulian ko. Wala sa niingon. Kuyaw kay pagtuo ang mga babay, mahikap ko lang, mamaayo ako. I will be well. An act of faith. Og sa iyang sunod gibuhat, iyang gibutangan og lihok, butangan nagkamot og tiil ang iyang pagtuo. Kig sandurot siya, duot siya dito hangtod nga nahikap niya ang bisti ni Jesus. Mga igsoon, kung kamo gitawag mo sa pagpangalagad sa Ginoo, ay na mo paglangay pa nga. Lord, aya na ko, Lord, pag naplastar na ko, Lord. Aya na ko mutubag, Lord, ha? Kanang kuan ako, Lord. Aya na ko mutubag, Lord, kanang nanokoy kwarta. Aya na ko mutubag pangalagad sa imo, Lord, kanang na plastar na ang pamilya. Dabi og na plastar iyong pamilya 85 anyos ka na. Unsa pa may imo ialag? Unsa pa may imong ikaalagad sa Ginoo ni ana? Nga di ka naman mapuslan. Kay sungkod ka naman. Di ka naka-serve. Wa na, marag mas daghan pang mga panahon nga gikonsiderar ka kay oy sagdi lang sa niya kay tigulang naman ni good. No, pasagdi lang wala to karon kay gipulmonya na ospital kay tiguang naman good. Na. Ayaw paglangay. Lord, ayaw ako mag-alagad ni mo, Lord, kanang mo-graduate na ko. Pabuto man mo graduate ka. Kinsa may nag-ingon nga requirement ang mag-graduate. Kung gitawag ka kung gibati nimo gitawag ka sa Ginoo karon, ayaw na paglangay. O dayon, Lord, sige, magalagad ko nimo, Lord. Ayaw paglangay-langay. Okay? Kaganinang buntag, pagkaligo nako, sigog pamalandong, sa gingarian sa Ginoo, ang mga langayan, wagi mga luna sa gingarian sa Ginoo. Ngano man, kay kanunay nagapanglihok ang Ginoo na kung ikaw iyaan ka, babiyaan ka permi. Babiyaan ka permi. Mao na mga igsoon, walay luna sa gingarian gid sa Ginoo ang mga langayan. Ang gusto sa Ginoo nga pagsulti niya nga kini karon dayon tubag. Di na kinahanglan nga maghulatan pa ka. Kang Ginoo dili maghulat nimo. Gitara maghulat sa Ginoo. Mao na nga duol kaniya sa walay pagduha-duha o walay paglangay. Please stand.